Sheriff's Office, court papers. Are you John? I'm John. John, I have a subpoena for you. Okay. Isang pulis na naman ang pumunta sa bahay ngayong araw na ito para abutan ng sabina si John. Ano kaya ang nangyari? Okay, let's get the show on the road. For today's vlog ay gagawa lang si John ng chocolate cake. Wala ako dito guys habang ginagawa ni John ang chocolate cake na ito dahil nasa Melbourne ako. Nakastay ako sa bahay ng aking kaibigan. So susunduin niya ako today and ganito kasi dito sa Amerika guys. Kapag bibisita ka sa bahay ng iyong kaibigan, kailangan may dalhin ka. It's either wine, dessert, whatever food na pwedeng dalhin. So this time, magluluto si John ng chocolate cake. Magbe-bake pala. So ito yung mga ingredients. Ilalagay ko na lang sa description below guys ha. Measure carefully. Haha. I need to make some buttermilk. So I have my cup of half and half. And then I'll just squeeze some lemon juice into it. That'll give me homemade buttermilk. Get that working, then I'll go back to doing my dry ingredients. So you got the sugar, 1 3/4 cups of flour. Actually, special request ito ng anak ni Gina na si Ann guys. Paborito niya kasi ito eh. One teaspoons of baking soda. Sa totoo lang guys, hindi ko na maalala kung ilang beses na nagawa ni John ang chocolate cake na ito. It's either may bibisita dito sa bahay or dadalhin namin yung dessert na ito sa bahay ng aming mga kaibigan. Talagang winner talaga siya guys. Ganun kasarap ang chocolate cake ni John. I need 1 more of those to make a teaspoon. Then it's going to be 3/4 of a cup of very messy cocoa powder. The cocoa powder in because it's kind of hard to break up once it's with everything else. Big boulders in there. I don't want that, it's wet. All right. A nice thick buttermilk. I need half a cup of oil. Two eggs. Ilang beses na nagawa ni John ito guys, no? Pero meron pa rin yan siyang recipe nasa harapan niya guys. Just in case may mga makakalimutan siya kasi by the book talaga ito si John kapag gumagawa siya ng dessert guys or anything. Ayaw niya ng mga tansya-tansya guys. Gusto niya accurate talaga yung kanyang measurement. And this is gonna go in here. Every last drop without the eggshell that almost made it through. Now I need 1 cup of hot coffee. This will be coming up next for the frosting. Put in my parchment papers. Smooth them in. I don't know why they seem large. I'm gonna go 1, 2, 3, 4,
5 maybe. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3. And off to the oven for 35 minutes. You're gonna need 6 ounces of chocolate chips, melted. Right now I'm just gonna cream the butter. Just doing my double boiler. Once these are all melted, then I'm going to add half a cup of sour cream. And we look pretty good. One chocolate cake, 700 dishes. Actually, last day ko na ngayon, guys, sa bakasyon ko dito sa bahay ni Gina. Ayan, nilulutuan niya ng breakfast ng kanyang anak. Kausap ko din at the same time si John at pinaalam niya sa akin na tapos na siyang mag-bake ng cake at ready na siya para sunduin ako dito sa Melbourne. Mga nanay, kahit ayaw mo, kahit yung may bisita ka, tapos may bisita ka, parang napipilitan talaga ako ba? No, ayoko. No breakfast for me because I already ate a lot for 3 days now. Yeah, because the camera is on, but when the camera is off. It's 46 here. Oh, here. Oh, pila to dre? 41? Wala ko kadungog po dahil. It's beautiful today. It Hi, was guys. supposed to be super cold. I don't know what they're talking about. Sobrang lamig ngayon dito guys. Sa Florida, nasa 41 degrees dito sa Melbourne. Actually, iba-ibang state, iba-ibang temperature yan guys. So dito is 41 degrees Fahrenheit. Hindi ko lang alam guys kung ilan yan sa Celsius. And masarap magkape ngayon. Nagpainit na ako dito ng water. And then meron tayo ditong saba na saging na bili ni Gina at ito online. Ang daming mga pagkain dito. Hindi na uubusan ng pagkain ng bahay ni Gina kasi every time na may dadalaw nga dito guys sa mga kaibigan, nagdadala talaga sila ng pagkain guys. So, ito na guys, masarap magkape ngayong umaga kaya timpla muna tayo ng coffee. Ah, you want bread or you don't have time? Is what you're wearing new? So what do you want? Well, I've seen that before. No bread? Yeah, you've seen it before. 2 years. I didn't wear it before because my stomach Another one. is very big. Yeah, you did. So now look, it's fit. Perfect.
Sa mga nagtatanong guys kung bakit nag-lose weight ako guys, simple lang, nag-low carb diet kasi ako, intermittent fasting. Ano ba ang tawag dyan? Keto diet na yan tawag sa iba. So no rice and no sweets for 3 months. Grabe talaga guys. All my numbers are good, from blood pressure to sugar level, mga ganyan guys. Talagang nagpa-blood test ako, everything very normal talaga siya. So makakatulong talaga guys ang pagkain ng mga masusustansyang pagkain. Huwag lang tayong kain ng kain na kung ano man ang ihahain sa atin, kakainin natin guys. No? So kailangan maging strict ka din, no? Kailangan disiplina talaga. Yun ang natutunan ko guys sa 3 months na nagka-keto diet ako. Disiplina sa sarili ang kailangan talaga guys. Alam kong hindi madali para sa ating mga Pinoy dahil rice is life para sa atin, no? Pero nakita nyo naman ang resulta, di ba? Bumabaling kinita ng ating katawan. No? So, ganon. Hopefully, masustain natin, no? Pag may mga party, may mga birthday, may mga handaan, medyo hindi maiwasan. Okay lang naman na kumain, guys, once in a while ng mga kanin or dessert. Basta, wag lang madalas. You have lots of shopping to do. Yes. Always lots of shopping first. I gotta go find my list. Coffee time while talking to my love, John. Hi, Steve. Hello, Mr. John. How's it going there? Are you cold like living the the rest dream. of us? Living a dream in the snow. At sa mga nako-curious kung nasaan ang husband ni Gina, nagtatrabaho po sa ibang state. Nakalimutan ko lang kung saang state nagtatrabaho pero may snow daw sa kanila ngayon. Ganito dito guys ang mga napapangasawa ng ibang Pinay nagtatrabaho or nadidestino sa ibang state. May isa din akong kaibigan na nadidestino din sila guys sa iba't ibang state, no? Yun yung kanilang trabaho eh. So sanayan na lang din talaga guys. Everyday na lang, tawagan na lang para hindi ma-miss ang isa't isa. Good morning! Hi! Wala na. Demonetize na agad. Wala lang ang kinikita. Ma-demonetize na agad. Wag, yes. Iayon ang asal sa ganda. Kasama na naman natin ngayon si Kasuki Alingdali at si Kibler. Ayan yung mga kaibigan ko guys dito sa Amerika. Minsan lang kami nagkikita-kita guys. Kapag ka nagkikita-kita dito, naglalaro kami ng cards. Ayan. Pero katuwaan lang guys, no? Hindi naman ito seryoso talaga na laro guys. Yay! Magluluto si Kibler at si Gina. Ikaw? Kakain kami ni Dali. Wala kang pera. Sa mga matagal ko ng followers guys, kilala nyo na siguro kung sino itong babaeng ito. Siya po si Kibler. Siguro mga 3 years na kami nitong magkakilala ni Kibler. Actually, nagkakilala kami ni Kibler through Gina also. And madalas kaming nagda-dumpster dive before like 3 years ago. Sobrang dami pa kasi man ng mga jackpot dati guys. Ngayon kasi kapag ka namamasura kami, parang wala na masyadong tinatapon dito. Siguro dahil sa economy natin. Bumabagsak yung ekonomiya. So, kaya sa mga nagtatanong kung bakit ulit na kaming dumpster diving kasi wala na kaming nakikitang jackpot guys. So ayun, eto na. Nagluluto ang si Kibler ng inununang isda. Hala. Fresh pa yan, no? Madali lang yun, mainit na rin. Ay, yung buhok ko mabasa ko. Nahita ko ba niya rin pa eh? Pansin nyo guys, konti lang yung mga kaibigan ko dito sa Amerika. Hindi kasi ako mahilig guys sa mga tapok-tapok ba ng mga kababayan nating Pilipino. Hindi naman sa pag-aano ito guys ha. Pero ako kasi pinipili ko talaga yung mga sinasamahan ko na mga kaibigan. No? Hindi ako mahilig sa mga gatherings. No? Talagang siguro mabilang lang sa 10 no? Yung mga kaibigan ko na mga totoong kaibigan dito sa Amerika. Hindi naman sa umiiwas ako guys, no? Pero alam naman natin, 'di ba? Kahit kayo sa sarili ninyo, alam ninyo yan kung bakit hindi tayo dapat nakikipagsalamuha. Kasi minsan talaga guys, no, may mga, nandyan yung mga inggitan, no, pabonggahan, mga
kung sino yung pinakamayaman, kung sino yung pinakamaganda, kung sino yung pinakamagaling. Sa amin kasi guys is walang inggitan. Yun yung gusto ko. No? Yung iba kasi is parang kompetisyon ba? No? Ayaw ko ng ganyan. Ay, hindi ako Gusto mo magsasawan sa papano? Eto na, dumating na si Jan guys. Dala-dala ang kanyang chocolate cake. Ayan, para sa aking mga kaibigan. Wow, it looks so moist. You need this journal. Uh-huh. From the store. The almond bread. Alam nyo guys, sobrang swerte ko talaga na si Jan ang napangasawa ko kasi number one, napaka-thoughtful niya, napaka-caring niya. Talagang kung ano yung request ko, sinusunod talaga ni Jan. At hindi lang para sa akin guys, no? Talagang kung ano yung re-request ko, kasi magpapaluto ako, tapos dadalhin ko sa bahay ng mga kaibigan ko. Walang pagdadalawang isip. Gagawin talaga ni Jan, ganyan niya ako kamahal. Kaya maraming nagsasabi, swerte mo naman Johannes, sa kay Jan. Maraming talaga. Swerte din naman si Jan sa akin, guys. Parang walang nagsabi na swerte si Jan sa akin. I'm not Kibler. That will have a lot of followers. Oh, John should slice this one. Wow, This is- can use this one. This is 3,000 calories. Holodoy. 3,000 calories, and your blood sugar will be very high for 6 hours. I like it more without the frosting. Yeah. Wow, that's That's the biggest huge. piece you made. Yeah, you said 10,000 calories. Oh, Just no a more little, is just a John. little. 10 calories. Yes, There. exactly. Perfect. Because that's the only I can eat. Oh, ice cream. Hala, wag may video ice cream si Johannes. Sayang yung $1 na ako. Thank you. Yes, if it's John's food, oh. Oh, it's really good. My husband loves John's food. Holodoy. Hala, magdala si Kibler ng crumbs Hello. with your food. I love all your food. Steve cannot wait to go to your house and, you know, He mentions it all the time. yeah. Sarap pag maraming ice cream. Sabi ko sa inyo guys, winner na winner talaga itong dessert na ginawa ni John sa aking mga kaibigan. At hindi lang sa mga kaibigan ko guys, no? Pati sa kanilang mga bana. Kaya every time na pumupunta kami sa party dito, nagre-request talaga yan sila. Ang paborito nila is olive oil cake. Tapos gumagawa din yan si John ng carrot cake. Tapos ito, chocolate cake. Pa isa pa na ginagawa si John eh. Nakalimutan ko lang yung isa guys ha. Wait, let me think about it. I-comment nyo na lang guys kasi nagawa ko na yun sa previous vlog ko eh. Ano ko sa gym? Kuha naman na day? Yeah, ako Kuha na nindot na oh. para pang gym ba? Nanay sling day. Nanay sling. Nanay strap. Pang gym po. Hani pang laptop ni siya oh. Hana pang laptop. Kanila ako ay ano ako dito. Can I just say, grabe talaga ang suporta ng aking mga kaibigan guys. Actually, hindi naman talaga kanila kailangan yung mga binibenta kong bags na House of Little Bunny. Yung isa sa kanila, si Rose, actually nagsabi, na-touch ako sa sinabi niya. Sabi niya, sobrang dami ko ng mga bags at pinapadala ko sila sa Pilipinas. Pero ngayon, ay bibili ulit siya guys dahil sa pagsuporta niya sa akin. Sobrang nakakatuwa talaga guys. Ayan si Donna, si Rose, si Mia, sino pa ang mga si Kibler, si Dolly, and then si Lindy, and then si Gina, yung mga kaibigan ko. Wala ata si Mia dito. Pinagkakaguluhan talaga nila ang bag ko, guys, na House of Little Bunny. Maraming salamat. Ubus na yan, guys, ha? Sold out na. So, sa mga nag-aabang, pupunta ulit kami ng Thailand, ni Kibler, siguro next month. Mamimili tayo doon ng maraming House of Little Bunny, especially yung mga treasure bags natin. Sa mga kababayan ko dito sa Amerika na naka-avail ng ating mga House of Little Bunny na bags, abangan nyo na lang ulit kasi ang dami nila nagtatanong ng mga bagong design. So, wag kayong mag-alala guys. So, thank you so much sa mga kaibigan ko natin ng Kilik, no? Ang aking mga bags. Although marami na yan silang mga luxury bags guys, pero itong ating House of Little Bunny bags ay tinangkilik pa rin nila. Thank you so much. Natutuwa talaga ako guys sa suporta nila. Guys, good evening. Bahay na kami. Bahay na kami. Ayan po, yung maleta ko. Hala, na-miss ko na sila agad doon sa Melbourne, guys. Hala, na-miss ko na rin yung mga pusa namin. Ay, wow. I miss the house.
Hala, there's a cat. Wow, they want to come in. Look at guys. Look at their cats. Look at their cats. There you go. There they are. There they are. Hi. Kitty cat. Look at them, guys. Look at them. Wow. Come here. Allah. Province, come here. Province. Katatapos ko lang mag-walking na 30 minutes, guys. Grabe, sobrang nakakapagod. Ngayon, it's time to eat na. Ayun, I have 1 avocado here. And maglalaga lang ako ng 2 itlog. Yun yung palagi kong breakfast, guys. Hala, parang ang gaan na nito. Parang wala nang laman. O, isa na lang. Gagawa kasi ulit siya dyan ng apple crispy pie. Crispy apple pie. Nabaliktad na. Meron pa pala tayong egg dito. Ayan, ayun. Okay, so egg and avocado. Wala na pala akong bread kasi yung binake ni John last time is dinala ko sa Melbourne. Hindi ko na siya dinala pabalik kasi nagustuhan siya ni Gina. Tanggalin ko na lang yung cup ko. And then, after nito, isusort ko na yung mga orders ng mga bags. And then mamayang gabi magla-live na lang ulit ako for additional orders. And tignan natin kung may mga sales sa MK ngayon. Actually, magbebenta ako ng iba't ibang guys. Magpapabukal muna ako ng water. Magbebenta ako ng iba't ibang brand like Coach, Kate Spade. Ano pa yun? Comment na kayo ng ibang mga brand guys. Ng bags na pwede natin ibenta sa Pilipinas and worldwide. Yung iba kasi mga design dito ng... Actually, may MK naman sa Pilipinas guys. Kaso nga lang, yung mga latest design is nandito lang sa US. Kaya yung iba is kahit na mahal, umu-order pa din sila. And guys, mind you ha, baka sabihin niyo na overpriced ako sa mga bags ko. Hindi po, kasi marami pong factors talaga na kinukonsider when buying bags. No, aside yung iba doon kasi is hindi siya naka-sale. Malayo yung store dito, yung pinakamalaking mall dito. Malayo, which is about 1 hour including traffic. So gas, 'di ba? Effort mo pa sa pagpunta doon, no? Shipping and handling, yung mga expenses like the tape, packaging, boxes, binibili pa natin yan siya guys. So everything talaga is included. So baka magtaka kayo na bakit medyo pricey. Ganun talaga siya guys. Kung may nakikita kayo na ibang seller na nagbebenta ng mas mura, that's good. Pwede kayong bumili sa kanila. Pero ako talaga, pinag-isipan ko talaga yung price ko. Kunti na nga lang yung ko dyan tubo ko dyan guys So sa mga regular customers ko from last year, sa mga MK bags ko, nakita nyo naman siguro ang quality, di ba? So sa mga repeat buyers, ayan, maraming salamat. So, punta ulit tayo. Pakita ko na rin siguro yung preview, guys, yung clips sa ginawa namin shopping ni John nung nakaraan. Dito sa mga malls na yan. So, yun. Sobrang dami ng mga bagong designs ngayon, guys. So, hindi kayo magsisisi. Ang daming mga pagpipilian. Ang daming yung mga pagpipilian talaga, guys. So, avocado and egg lang yung ating breakfast. Papabukal muna tayo ng water. Pero matatapos na rin ang kalbaryo ni John guys dahil soon ay magre-resign siya sa kanyang work. I'm not sure if this season, last season na this year or next year. We'll see kasi ang retirement dito guys is 62 and a half. And John is turning 61 this year. So probably if John's mind will change, he will work another year to make it 62 because he's turning 61, 62 and a half. So maybe 1 year and a half. Still 1 year and a half year now? To work to 62 and a half? But they usually want you to work more. No, I mean if you want to when you get the full benefit. What if you stop working at 60? You stop working now and then you get your retirement at 62. Will it matter or even if you don't work? No, when you do it early, they give you less money. Yeah, what I'm saying is you stop now and then you get it on 62 and a half. You're not working anymore for 2 years. You just wait to get it in 60. Yep, yeah, you can. It's fine. Yeah, it's up You to just me wait. to take the money or not. It's up to me. Yun kasi hindi naman kasi natin alam guys ang mga pangyayari dito sa social media. 'Di ba? Hindi natin alam kung marami pa ba tayong sweldo in the next few years, no? Kasi ngayon nga kumukunti na lang yung sweldo natin ngayon. So ibig sabihin, what about in the future? Baka lalo pang kukunti yung ating sweldo. At 62 and a half, they reduce the amount a lot. A lot than 67? Yeah, I think it's.
Kaya nga sinasabi ko sa kay Jan, 67 for full retirement, I think. full retirement. And how much is the full, the question is, what's the difference with the full retirement and if you take it at 62 and a half? Because maybe if the difference is $200, maybe it will not hurt. No, it's more than that. It's probably 1,000, Yeah. 900 to 1,000. could be like half. Ah, I have? Could be, Uy, especially if you earn money. Any money you earn over a certain amount, they reduce more. what if you don't earn anymore? Because you're not working anymore. Then you get the amount that they project for doing it early, Oh. which I don't know what it is. The good thing about us is I think we have bills to pay. We have a few bills. No, like if, for example, we acquired the condo already. No, but when you get the payment of the But you condo can't from get- the condo from the Airbnb You So- can't get Medicare till 65 something. Ah, okay. O yun nga, Medicare pala din guys, no? So ayun guys, depende na lang sa kay Jan kung ano yung desisyon niya sa buhay, kung magre-resign na ba siya. Kung magre-resign na siya, make sure na mayroon siyang kapasidad, no? Na makasurvive in the next years. Kasi, syempre, wala pa siyang 70 guys eh. Tapos magre-resign na siya. So saan kami kukuha ng pera? Eh, hindi naman ganun kalakas yung business natin. Kung magsalig lang tayo sa business natin, magsalig lang tayo sa social media natin, eh, wala na tayong ibang pagkukunan ng kabuhayan. May mga kabuhayan naman, no? Pero hindi siya ganun ka-stable. So, tignan na lang natin. More will be revealed na. Salmon tayo. Lalagyan ko to ng capers. Ayan, capers. Ano kasi ito eh? Good omega 3 ito dear, no? Good omega 3. Yes. Ayan. So, 3 slice lang is good. 3 slices is good. Alito lang. Ito, one of the ingredients ito guys for chicken piccata eh. Ayan. Paborito ko ito. 12.25. This is my first meal of the day by the way. 12.25 pero si Jan nandun. Hala, nalata yung ating apple. Ito pa naman yung gagawin kong apple crispy. Crispy apple pie. Hala, nalata siya pero okay lang yan guys. Yung iba, medyo malata na din ito oh. Uy, kailangan na natin itong ma-apple crispy pie. Apple crispy pie. Crispy apple pie. Nabaliktad na talaga. Okay. Stop. Alright. Egg is done. Hindi ko siya masyadong niluto yung egg natin. Medyo malasado ito guys. Hopefully ha. Kasi hindi ko siya na-timer kaagad kanina eh. But hopefully hindi siya ganun ka-boiled egg. Sabi daw pala, maganda yung malasado kasi mas healthier. Healthier ang malasado na egg. Some people, they eat 7 eggs a day ha. But some people, they say, oh, it's bad na cholesterol, ayan, the egg yolk. Hindi mo na talaga alam guys kung ano yung papaniwalaan mo. What's your cholesterol level ba guys, if I may ask? Based on your lab test, ano yung mga cholesterol level ninyo? Kung nakapag-ano kayo lab test, ano ba ang sabi ng doktor? Nakakatakot ba or what? Kasi risk daw yan ng heart attack eh. Ang cholesterol level is risky yan siya. High risk yan siya. Pero kasi sa family namin, depende din kasi siya if genetic or what. Depende sa family. Like sa amin, wala naman siyang wala naman kaming kapamilya na may ganyang issue or high blood or diabetes. Kasi napapasa din pala yan eh. Genetic yung iba eh. Pero sa amin, based sa family namin, history, wala naman. Ayan. So, kain lang tayo guys. And then after this one, sort na tayo ng mga products natin. And then once we get all the orders, babalik tayo sa store para palungin muna natin itong range food natin. Okay, balik tayo sa store para mangumpra. Sana may mga sale, no? Para ito, may dumating na naman. May dumating na naman. I think ito na yung card ko. American Express. Hindi siya ganun kamalasado. Ayan. Medyo na-overcook ng konti, but it's okay. Ayun. Ayun. O, diba? So, let's eat everyone. Guys, good morning. For today's vlog ay pupunta tayo ngayon sa DHL. Kasi magtatanong kami kung magkano yung shipping worldwide.
ng mga bags natin kasi maraming umu-order from all over the world. If you're from all over the world, guys, you can order bags from us. However, you will shoulder the shipping fee. Okay? So, if you're in Europe, Asia, wherever you are in the world, titignan natin kung magkakano po yung charge nila sa mga bags natin like maliliit or malalaki. So, we will have an idea kung magkano yung i-charge natin sa inyo. Good morning! Kakabalik lang namin ni John from DHL. And we were told that the manager will call us, DHL manager will call us to discuss all the information we needed or we need, no, to comply before setting up business account with DHL. So we're really looking for to give us more discount for the shipping worldwide kasi a lot of customers kasi are buying from not only in the Philippines but worldwide, especially in Europe. Sobrang dami kasing mga magagandang designs ngayon na nilabas si MK and maraming mga customers from all over the world ang mga nasipag-orderan sa akin. So, I'm very privileged, I'm very happy and very blessed and super thankful guys sa lahat ng aking mga customers all over the world. Update ko na lang kayo guys kasi hindi pa tumatawag sa akin yung manager ng DHL para mabigyan tayo ng magagandang rate. No? So, hopefully, hindi ganun kamahal ba? Kasi minsan daw kasi guys, no, mas mahal pa yung shipping fee kasi sa bag itself. No? Ayaw naman natin na mangyari yan. As much as possible, kailangan makakuha tayo ng 80% discount sa mga shipping natin. Kaya, sa mga kababayan ko, no, kinukolek ko na po sa inyo ngayon ang inyong mga orders at dapat huwag kayong mag-joy-joy sa akin ha. Pag sinabi nyo na bibili kayo, dapat bumili kayo guys ha. Ayan, so ito na. Luto tayo ng breakfast guys. Sausage, yung breakfast natin for today. So this is Parmesan cracked black pepper. It's perfect because there's cheese. There's Parmesan cheese. Look at our wrap. We almost throw. Ay! You know what? I saved this one because we're gonna do a mukbang with the chorizo. So meron ding ginawa si John dito guys na toge. Ayan, tapos gi-blanch niya lang ito ng mga siguro 1 minute and then nilagyan niya ng toyo lang ito guys ha. Pero sobrang sarap niya. Ay, oo nga. Ano yung soy sauce? Sarap siya dear. Ito from Philippines ito guys. Crispy garlic. Oo. From Maymay. Is it? Yeah. Hala. Maanghang. May konting anghang, may konting sipa. Oo nga. Harap niya. Next time I put a little more water in. So this one, even if you eat large amount, it's totally fine because this is almond flour. I think I already put the description or the recipe in the description in my old videos. You can just browse my old videos, guys. Very colorful. So a police officer came here earlier, was looking for John. Sa mga nagtatanong guys kung bakit pumunta dito yung police officer sheriff ang tawag nila. So may inabot na sabina sa kay John. Actually matagal na ito eh. I think it's been like 2 years na napupostpone. Witness kasi si John guys sa isang pangyayari no sa previous ex ni John no, and kailangan niya mag-appear sa court, otherwise no may mga fines kasi yan guys pag hindi ka mag-appear sa court. So isa sa mga witnesses si John na kailangang tumistigo kasi partner ni John kasi ang involved no. May partner kasi yan si John for 18 years. I mean nangyari na hindi maganda sa kanya. I think most of my viewers, kung matagal ka ng followers sa akin, alam niyo na kung ano yung nangyari sa previous partner ni John, no? And I think sa mga bagong followers natin, i-discuss ko na lang yan siya sa susunod. It's better na kasama si John, sit down vlog kung ano yung nangyari sa
ex-boyfriend ni Jan. Pero para sa kaalaman lang guys ng mga bagong viewers, ikukwento ko lang ng very light. May hindi nangyaring maganda kasi sa partner ni Jan for 18 years. Ngayon, since live-in lang yan, actually hindi naman sila kasal ni Jan eh. Dahil live-in sila for 18 years, syempre ang tatanungin ng court no is si Jan. Of course, one of the witnesses siya. Actually, mayroon ng ano dito guys, involved na nakakulong na guys for like 8 years already, pero wala pang hatol ba? So, grabe no ang tagal ng hatol for 8 years. So, ngayon is, wala pa kasing hearing eh. So, ngayon matutuloy na finally, and si Jan bilang isa sa mga witnesses, dahil siya ang 18 years na partner, no? Nung late husband ni Jan. So, kailangan niya mag-appear sa court. Otherwise, kung hindi siya mag-appear kasi guys, may mga penalty. Alam niyo ba ilang beses na yan na nasampi na si Jan para mag-appear ba sa court, mag-witness. Ngayon, napupurnada. Minsan may mga travel kami, may mga cruise kami na napupurnada or travel to the Philippines na napupurnada dahil nga minsan natataon yung hearing sa date no kung saan mag-a-appear siya sa court, and then only to find out na maka-cancel. Kasi nakailang move na ba ito? Dapat yung hearing nito was like 2 years ago pa, and then na-move. And ngayon ata sa April na naman ulit. So hopefully matutuloy na talaga. And more will be revealed. Marami pa kaming sasabihin sa inyo ni Jan, no? Tungkol sa previous ex ni Jan, no? Ano ba talaga yung nangyari, totoong nangyari, no? Marami pang mga dapat ninyong malaman. So, that's it for now guys. Maraming salamat sa inyong pagtutok sa vlog ni Johannes and John. Marami kaming mga bagong vlog. Ang daming mga update guys. Ang dami talaga. Yung condo natin sa Pinas, malapit na ma-turnover. 3 yun. Tapos malapit na rin ang aking citizenship interview guys in 2 weeks time. No? Magiging US citizen na tayo. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon sa maraming blessings na dumarating. Ngayon is busy ako sa pag-i-study ng top 100 civic questions na itatanong sa akin ng officer. Hopefully, masagot natin lahat. Hindi tayo ma-brain fog habang tinatanong tayo. Pero marami akong mga kaibigan na nagsasabi, yung mga citizen na talagang formality lang ito, and then wag daw akong kabahan, talagang maging friendly lang ako, smile all the time, ganyan, para naman makuan yung stress level mo, bumaba yung stress level mo habang in-interview ka ng officer. So, guys, yun po yung mga update natin. Maraming salamat, sana nag-enjoy kayo sa video na pinakita ko today. Abangan ninyo gardening soon, dumpster diving, ano pa ba? Ang mga cooking show, marami tayong ilalatag sa inyo guys. And cruise, malapit na rin yung cruise natin sa June. Magku-cruise tayo guys sa saan tayo? Greece, and then Turkey, and then Malta. Ang dami nating pupuntahan. So, abangan nyo yan guys. Thank you so much for watching. I'll see you again in my next vlog. Bye-bye!